Doc Willie Ong. Siya ay isang Filipino, cardiologist, internist at isang media personality. Siya ay pinanganak noong October 24, 1963 at may sarili itong YouTube channel na millions ang followers. Tumakbo siya noong nakaraang eleksyon para sa 2019 Senate election at noong 2022 tumakbo siya as running mate ni Mayor Isko Moreno as Vice President ng Pilipinas. Recently, in-announce sa kanyang social media na may malaking pinagdadaanan na problema ang doktor at ito ay nakikipaglaban sa sakit na cancer. Si Doc Willie Ong ay isang napakabait at napaka-humble na doktor. Marami siyang natutulungang mga tao pagdating sa kalusugan at ni Cinco ay hindi humingi ng bayad. Dito sa videong ito, ikinwento niya paano nag-umpisa ang lahat kung paano niya o saan niya nakuha ang karamdaman na kanyang hinaharap sa kasalukuyan. At para sa kanyang mga followers, pakinggan ang mensahe na pinaparating ni Doc Willie Ong. Let's watch the video. Pansin ko na mga 2023 na, mga April, medyo hirap na ako mag-medical mission. Pag mainit, ayoko na mainit. Hindi ko na kaya sa mainit. Parang may hingal, may pagod, paglulun ko, parang ayaw na. Kaya mapapansin nyo yung mga vlogs ko nung mga 2023, parang ang tips ko lagi, palapit sa edad 60. Yung Thomas na nagkakaida, nanghihina, nahihilo, nagmamanas, di ba? Yan naman, namamayat, nawawala yung muscle, lumiliit ang mga kamay. Yung expect ko, ano lang to, aging. At pagdating ng October 24, 2023, bali yung wala pang 1 year ago, doon ako nag-16th birthday, senior ako. Wala pa ako dahil naramdaman. Pero nung birthday ko, around 8 months ago, yun ako nakaramdam ng back pain. May ultrasound pa ako ng tiyan noon. 1 year ago, okay naman. Blood test, okay naman. Walang na ano. Diba? Walang nakikita. Pero ang nagtataka ko, yung back pain ko, bakit tumaas? Dati ang back pain ko dito lang sa baba. Nagtaka ako, yung back pain ko, biglang tumaas dito. Medyo lumalo. Sabi ko, baka nagbago yung kurba ng likod ko. Baka ito kasi lumubog eh. Ito, bigla siyang lumubog, ito biglang lumundo. Sabi ko, bakit ganun? So, mga 1 year ago na nga, na nandiyan ang bagay na yun. Hindi ko pwede magsalita nito. I-splice na yun. Shortcut ko na lang. Hindi na ako. Nakapagod po. Nakakimo ako, nakakimo. Pero ayaw ko lokoy, kaya followers ko. Mahal ko followers ko. Mahal ko kayo. Niwala kayo. So, nang back pain ako 1 year ago, hindi ko lang pinapansin. So, pasakit. Until shortcut na natin noong mga August 28 ngayon, di ba? So, baka gawin natin August 18 or 19. Mga August 18, 19, bago ako nagpa-admit sa hospital sa Maynila for the 3 days, sumobra sakit ang likod ko. Tsaka iba pang symptoms ko, tiyan ko lumalaki. Dok, ba't ka masungit? Diba masungit, masakit eh. Huwag mo naisipan ng masama ang tao. Siya bigla, sobra sakit. Worst pain of my life, 10 out of 10, iiyak ka, lahat na ng buong gabi walang tulog. Mula pag upo sa lazy boy sa gabi hanggang sumikat ang araw, walang tulog. Nakaupo, dasal ng dasal, humihiyaw lang buong gabi. Sasakit siya, para siyang may kutsilyo na may sumasaksak sa likod mo. Saksak. Ito. Saksak. Ito. Sabi ni Dr. Lisa Nochon, sa hospital. Dating doon, shortcut ko na lang, may mga test. Nakita na yung kalaban na ay wala pang pangalan ng una. Bigyan ko na yung pangalan. Pero wala pang papalik. So, yung bukol na to, malaking-malaki daw. Isa sa pinakamalaki na nakita nila. Mga 16 centimeters. Ganyan kalaki. Saan siya nagtatago? Hindi ko nakapa. Kung ito ang spinal cord sa likod. Ito yung harap dyan. Ito, spinal cord. Spinal column, puso, esophagus, puso, buto, dibdib, harap. Okay, dibdib, harap.
puso, esophagus, artery vein, liver, spinal column, dulugod sa likod. Nagtago siya sa gitna ng harap ng gulugod, dikit sa puso. Okay, so dito siya, lumaki hanggang 16 centimeters. Hindi mo makakapa sa likod, sakto siya. Hindi mo makakapa sa harap, dito lang, lumalaki na siya dito. Kasi may fat eh. So paglaki niya dyan, inipit niya esophagus, inipit na niya ngayon yung artery, inipit na niya yung inferior vena cava, batang baga na yung pako. Ito, less na to nagbawas na to. Bago siya doon, inipit na lahat. Yung mga dugo ko dito sa paa, hindi na maakit sa puso. Laki-laki na niya, hindi na kaya sa Pilipinas. Malilate ako sa Pilipinas. Yung biopsy results ko sa Pilipinas, I have to wait 1 week or more. Kasi maraming halitin. 4 na halitin. Hindi na ako kapot. Feeling ko talaga noon, mabuhay lang ako hanggang next 24 hours masaya na ako. Siguro talaga mamatay na ako. At sa tingin ko mamatay na talaga ako kung yung wala nangyari. So, swerte lang nakapunta ako dito. Nagmakaawa isang kaibigan. Pagpunta ko dito, sa loob ng isang araw, grabe. Umaga, PET scan, biopsy, tanghali. Kinabukasan, may resulta na. 3 CT scan, CT angio, ang bilis. Doktor, lahat nandito. Hindi ako VIP dito. Anong mamakaaway na sabi ko ng doktor, parang hindi siya tumatanggap ng cases eh. Meron lang nakiusap sa kanya na pag ginamot mo itong taong to, hindi lang siya bubuhayin mo, marami siyang bubuhayin. Sabi niya. Siguro naawa na tao. So, gano'n. Ang bilis. Ang bilis. Kasi talaga focus. Ano yung bukol. Anyway, dumating kami dito Sunday night, Monday mga test, Tuesday yung result, biopsy next day. Agad. Tapos pinadala pa dugo ko for genetic testing abroad. Nalaman na yung kalaban, ang pangalan, sarcoma. Very rare, marami tayong sarcoma sa atin, pero yung ganitong sarcoma nagtatago na very aggressive, very big, na inipit na ang liver, ang inferior vena cava, lahat, alam mo, nasa loob pa ng inferior vena cava, naipit pa yung puso ko. Puso ko nakapisa yung right atrium. Kaya siya rare because galing sa nerves. Galing sa nerves. Yun yung nagpa-rare sa kanya. Galing sa nerves at oris factor. Tsaka wala kami diet. Tsaka hindi lang yun, nagtago sa bahay. Kaya hindi ko sabihin sa bahay. So nagtago siya, malaki. So pag doon anytime will die, dito siguro we'll see. Pero ako kahit ano naman mabuhay, hindi mabuhay, okay na sa akin. At least, sabi ko sa inyo, di ako nasa muli. Wala akong tinatago. Ba't akong tinatago? Saan ko lang po ito? Think stress. Kaya kayo, huwag kayong magbabasa ng comments sa Facebook. Na-stress ako sa mga comments. Na-stress ako sa mga bashers. Kahit konti lang na-stress ako. Na-stress ako kasi hindi tunay lahat ng sinasabi. Dahil sobra ako kayo mahal. Sobrang mahal ko ang Pilipino. Sobrang mahal ko mahirap. May purpose pa ang Diyos. And ang good news, kahapon na Wednesday, Sunday, Monday, Tuesday diagnosis. Wednesday, chemo na agad ako. Yung chemo. Pag-video ako, bakal ko daw ako yun. Mga nakita niyo may buka. Chemo ko. 3 days chemo. I wait 3 weeks. 3 days chemo. Pray. Nagkagaling. Pero sabi ng doktor ko itong sarcoma, mahirap na kalaban. Isa sa pinakamahirap na cancer na kulang ang research, kulang ang bagong gamot. Medyo miracle dapat labanan daw ang cancer. Sabi niya, kainin mo lahat ng gusto mo. Kumain ka ng steak, kumain ka ng protein na walang ka ng protein. Itlog, kalimutan mo na yung diet. Okay, sorry kung mali na sa payo ko before. Actually, okay naman payo ko nagda-diet. So, pwede ka mag-protein, mag-chicken, pero hindi ako pwede kumain marami, mababagat ako. And that's it. First chemo, second chemo today, tatandaan nila tubig ko. Side effect ng chemo, hingal. Even without chemo, hingal. Marami pa, suka. Mahirap. So, na-experience ko lahat ng experience ng mga kababayan natin, lalo ng mayaman na mahirap. Pero usually, mahirap ang maabot ng ganitong series. Sabi ng doktor ko, wala siya nakitang ganyang kalaki, ganyang kabilis lumaki, galing magtago, ang naughty nito, ano mo. Sabi ko, marami ko nakitang vision. Maniniwala ka naman. Kaya ako happy, nakabangan ko. Alam ko may Diyos, alam ko may purpose buhay ko. Gagaling ba ako hindi? I don't know. I don't care if I get well or not. Basta, ito panaginip ako ng kagabi. Ito nangyari kahapon, ito nangyari ngayon.
Para tayo nasa simulation. Yung kahapon di na magbabago. Yung ngayon magbabago pa. Importante choices ninyo. Free will. Maging mabait o hindi. Magpatawad, hindi. Tumulong, hindi. Kung desisyon nyo masama, tuloy-tuloy sa masama. Pati anak mo apektado. Pag desisyon nyo maganda, mabait, matulungin, I love you all.